Yan, magandang hapon sa inyo lahat mga ka-MUG at welcome sa panibago nating video reaction. Reactionan nga natin 'to guys, itong mga nag-file ng candidacy na medyo nakakatuwa sila. Kasi 'di ba, although ako di ko alam kung ano lalagay kong title, eh. Though nagsabi ang Supreme Court na 'wag natin silang pagtatawanan kasi pribilehiyo nila 'yan, karapatan nila. Well, hindi daw karapatan, eh, pribilehiyo. Eh, hindi sila dapat pagtawanan, okey? Kasi nga naman, hindi porket kahit gaano sa estado ng buhay mo, eh, puwede ka talagang kumandidato. Pero siyempre ikaw naman sa sarili mo, alam mo kung may kakayanan ka o wala, 'di ba? So, ayun, panoorin natin 'to guys, reaksyonan natin. Sinubukan ko po, pasensya na po, Tagalog lang din po. Sinubukan ko lang po talagang tumakbo bilang pagka-senator po kasi gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Yung maipaglaban ko po yung karapatan ko po kasi sa ngayon napapasalamat ako, nakakarap ako sa media kasi lagi po nila akong ipinagtatabuyan So, ate paano 'yan? Paano kami 'pag sarili mo lang yung ipagtatanggol mo? Kawawa naman kami. po. Sana yung isa sa magiging ano ko po, yung pagbiktima po ng cybercrime, sana wala na pong magtataboy sa kanila kapag may hihingi ng tulong. Yung mga gwardiya kahit po walang kasama. Yung Hmm, mga guard po tinataboy po ako. Tapos ah, medyo nalito ako dun, cybercrime ta's may gwardiya. Ano yun ate? sinasaktan pag namimilit. Tapos sasabihan ng sira ulo, hindi pa nga nila napapakinggan yung side ko po, yung karapatan ko. Saka sana, kaya senator po, sana makaakyat na ako sa office ng senator din po kasi nasa Eh, kayo naman mga gwardiya, 'wag naman kayong gano'n. 'Di pinagkuko yung side ni ate, eh, sasabihin niyo na nasira ulo, 'wag naman. nasa kanila po lahat yung, sa ngayon po ako wala po akong resources para po panggastos po sa ano ko. Pero ang alam ko, ako po yung ginagawang resources ng mga ano eh, ng mga batas ng mga ginagawa ng mga senators po, kahit kay President Marcos. Bakit? Saka yung mga topic niyo po sa TV, lahat Bakit? ng channel po, Channel 2, Channel 7, Channel 5, DCRH, lahat po, mga FM, LSFM, Love Radio po, lahat po sila. Sir, sana, saka wala din po kasi akong abogado eh. Gusto ko po may pagtanggol yung sarili ko, makuha ko po yung katotohanan, yung karapatan ko po, yung justisya, lahat. Sana ngayon mapakinggan po nila ako ngayon, maging patas po yung batas kasi lagi pong nagdi-dismiss yun. Taga Quezon City Hall po, Piskal, lagi nang di-dismiss po sa mga ipinaglalaban ko po. Sir, sana sa inyo po yung mga ano ko, ebidensya po. Kung sakali po mananalo ako, ma'am, ano po, yung una ko po, yung katulad ko po na biktima ng cybercrime po. Na sana meron kaagad pong tutulong. Na kahit mag-isa lang po siyang ipinaglalaban po niya yung karapatan niya, ma'am. Sana may tutulong, hindi po Paanong mag-isa ate kung may tutulong naman? So, hindi na mag-isa 'pag may tumulong, Ano ko lang naman, sabi ko. yung pagtatabuyan, ma'am, hindi yung pagbibintangan ng kung ano-ano. Ganun po. Saka yung ibigay nila, kasi ma'am, mahirap humanap ng ebidensya dahil sarili ko pong mga kadugo ko po, wala po kasing tumutulong sa akin. Ah, Kaya hinahabol ko po talaga kayo, lahat, taga-media, lahat po ng nasa batas po. Para po makuha ko po yung attention niyo po, saka yung makuha ko po yung ah. mga So ano, kaya lang siya nag-file para makakuha ng atensyon ng media, gano'n ba 'yun? ebidensya, ma'am. Kasi ang hirap pong hanapin Ang eh. gulo. Ayaw pong maibigay sa akin dahil sinasabi nila wala daw akong hawak. Pero ang alam ko malakas ang ebidensya ko, ma'am, dahil sa mga sinasabi nila, yung mga nasa TV, yung mga sinasabi nilang ginagawa ko. Lahat binabanggit po nila, ma'am. Miss Virginia, bago ka posibleng manalo sa pagkasenador, pwede ba naming malaman kung ano muna yung Ang ebidensya niya yung mabigat na ebidensya niya yung mga sinasabi daw sa TV na tungkol sa kanya. Ano 'yun? Paano 'yun? Sabihin natin. problema nyo po na binabanggit kanina pa na parang biktima kayo ng cyberbullying, cybercrime? Opo, video. Ang pagkakaalam ko, sir, meron akong sariling channel. Sir, kasi sa Channel 5, sa Sir Ted May sarili siyang channel tapos Channel 5, teka. Filon po, saka si Ma'am Teka, Vicky teka muna. Chacha. Lagi po ako nakikinig sa kanila. Lagi po nilang, minsan nagjo-joke po sila sa mga topic po nila tungkol sa akin. Alam ko na alam po nila yung mga sinasabi nila tungkol sa akin po lahat. Ano pong sinasabi sa inyo? Kasi kahit nasa bahay po ako, pag nakikinig po ako sa kanila, halimbawa naglilinis po ako ng CR, tapos pagka may in-interview sila, Sir Ted Filon, saka si Ma'am Vicky Chacha, ano, naglilinis ka na ba ng CR mo? Ganon. Kunyari, ini-interview, yung tinatanong niya yung kausap Baka naman nagkataon lang ate.
May trust issue si ate, parang ako ikaw, ah. niya sa TV. Pero kung sa pagkakaintindi ko, sir, kasi hindi lang isang beses yun eh. Halos araw-araw po pag nakikinig ako sa kanya po, sir. Yung mga lakad ko po, alam din po nila lahat. Hala, Yung mga suot ko po, sir, kapag nakabagyo ako, nagbabanggitin po siya ng bagyo, ganyan po. hala. Kung halimbawa man po Patay na tayo kayo dyan. po ay ma-disqualify, ano po ang inyong masasabi po doon? Sir, pag i-disqualify po nila, ibig sabihin unfair po sila, sir, hindi patas yung bata sa akin. Kasi alam ng lahat yun eh. Sir, sana matulungan nga po ako ng may attorney po para hindi po nila i-dismiss, i-disqualify. Maging patas po sila sa akin, sir, kasi yung yung kaso ko nasa Quezon City Fiscal's Office po, hawak ni Fiscal Fernandez ngayon. Huling pasa ko po ulit kasi sabi po nung PAW, ayaw po kasi akong tulungan ng PAW, sir eh. Kaya ako lang po, sariling gawa ko lang po yung complaint ko doon. So medyo naguguluhan na ako kay ate. Doon tayo sa susunod. No? Sa susunod natin, medyo bigating tao to. Pero, sorry. Pero, pwede natin i-compare dito eh. Tingnan nyo ah. Ito. Oh my gosh. Wait lang guys ah. Yan. O, panoorin namin na si Philip Salvador. Pwede ba maging nuisance to? Comelec, please lang. Tumakbo ko, Senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin, tumakbo akong senador. Huwag niyo lamang lalaliman ng inyong mga tanong, nakaready na ako. Ano daw? Okay, first Ano daw? Huwag lalaliman yung tanong, naka-ready siya. My goodness. So, dapat mababaw na tanong lang. Question. Para mas lalo sasakit ang ulo ko dito kay Philip. Nico? Yes, Nico Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, Naniniwala siya dun sa ginawa ni Digong na EJK. Oh. Tapos, sa naniniwala siya, tandaan nyo guys, naniniwala siya. bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. O di ang gulo mo, ano yun? Agree ka dun sa ginawa ni Digong, pero bigyan ng pag-asa, di ba parang contradiction niya sa sarili mo? Self-contradiction yan, di ba? Parang, buti pa si ate kanina eh. Hindi niya kinokontra yung sarili niya eh. Ito. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Yun na nga eh, di ba? Ano yun? Eh, tapos agree ka dun sa ginawa ni Digong. Paano yun? Ayaw pang diretsahin si Digong. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan mo rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Wala nga. Kaso lang, sabi mo kasi, naniniwala ka doon sa ginawa ni Digong. O di, agree ka na, doon sa EJK. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto O di, ayaw mo nung ginawa ni Digong. Diba? Ano ba? ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Patay tayo dyan. Diyos ko po mga kababayan, please lang. Please. Eto si Philip, artista lang, may pera lang. Pero kung susuriin nyo mabuti, halos parehas lang sila
ni ate na mag-isip. Diba? Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isa meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang Oh, isa lang daw plataforma niya, peace and order lang ha. bukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa Ang tanong, wala pa bang batas patungkol dyan sa rehab na yan? Di ba meron na? So ano pang batas na ipapasa niya? Meron na yan eh. Kaya patupad na lang, di ba? Alam ko meron na yan eh. Di ba? amin, kami mga artista lang. Tayo dyan. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Aside po sa O di hindi lang ikaw nag-ayos. So humingi ka ng tulong sa abogado, humingi ka ng tulong sa pulis. So paano mo sinabi ngayon na para maiayos mo? Tayo dyan. pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po, siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman. Actually, hindi naman nawala yung mga addicts. Kahit ng panahon ni Digong. Nabawasan lang. Sabagay, sabi mo mabawasan. Parang sinasabi mo, talamak ang addiction ngayon dito. Sabagay, totoo naman. Pero maraming nahuhuli, di ba? Ng mga drugs. Yun nga lang, yung gusto niya mangyari na ma-rehab, yun ang ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Di ba? So, anong problema niya? Kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Tama nga siya, no? Huwag lang daw malalim na tanong kasi mababaw lang talaga yung mga sagot niya. Di ba? Ano mapupulot natin dito? Ano mapapala natin sa kanya kung sakali maging senador siya? Di ba? Parang pakiramdam ko wala talaga eh. Di ba? Hindi lang pakiramdam, wala talaga. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am, Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, Opo. senador, sabi niyo mga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita. O paghahanda ba yung ganun? Yung nasa isip at nasa puso mo, paghahanda ba yun? My gosh. Please lang ha, mga kababayan, wag naman. Kita ko't nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Reality. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo po maghihirap yung maghihirap. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari.
Grabe! Naghihirap na ako magdodroga. Ibig sabihin, wala silang makain. Tapos magdodroga. Walang pambiling pagkain, pero pambiling droga. Ganun ba ibig mo sabihin? Ipi? Ipi pala yung utak mo pala talaga. Goodness. Ito, hindi natin minamalit yung mga artista, pero Diyos ko naman po. Diyos ko Lord. Di ba? Nuisance na to, Comelec. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo, magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Di ako naniniwala dyan. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, Gamit na gamit yung Diyos na naman. kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you. Ano ba yan? Philip Salvador? Grabe naman yun. Nakakainis. O ito pa, isa pa mga mga MUG, isa pa. Meron pa tayo isang papanoorin. Meron, bali dalawa pa. So ito simulan natin si Philip. Wala na yan. Nuisance na yan. Ito. Ayan. So ito naman si nanay. Ito, may katapat ka na ngayon, Chairman Garcia. Itatapat na ako sa iyo ngayon. Si nanay. Panoorin natin. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawala kayong kwentang ahensya ng gobyerno! Patay ka ngayon, Garcia. Tapos ka ngayon kay nanay. Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Babalik ang Buhay pa pala si nanay, kalak. Hindi, joke lang. kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Buhay pa pala siya. Ako po pala si Minister Eric Aboy Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa. Yan. By this 2025, O dito, baka may pag-asa tayo dito. Kausap niya lahat ng hari eh. wala na pong bibili ng bigas. Oy, Wala na magbabayad ng tubig. Oy. Wala na magbabayad ng kuryente. wala nang bibili ng bigas kasi wala nang bigas. Wala nang magbabayad ng kuryente kasi wala nang kuryente. Wala nang magbabayad ng tubig kasi wala nang tubig. Ganun ba yun, Tay? Wala na ring maggagawa ng bahay ng mga mahirap, kundi puro building na po ang itatayo. At ang isa pa, ang pera ng 800 quadrillion na hindi na withdraw ni President Ayun. Marcos sa London. Iniwan sa akin ni Doña Jose Padrillo Marcos. Imagine hindi pinamana sa anak. Sa kanya pinamana. I'm the heirs of Somalian. Ilang run nyo na po to, sir, sa COMELEC? Pag-apas na yata, 5. Mga ano? My last is for President. Yes, sir. My last. Yung 5 na po yun, sir, anong mga taon po yun? Yun, it's hard for me to recall kung mga ilang taon na yun. Mayroon ka na bang naisip na unang panukanang batas na gagawin sakali manalo ka bilang senador? Tagal Tagal nag-isip. May naisip ka na ba? Wala pa. Tagal nag-isip. Wala pa po, sir, sa ngayon. Ayun ako, wala pala. Pero pagsikapan po natin po pag nadiyan na yan, sir. Pag nagkanap Patay tayo dyan. Saka na pag-isipan pag nakaupo na siya. na po ang eleksyon. Thank you. Apo. Oh my goodness. Ito pa. Pero pa yan. Panoorin natin. Kumpay. Oh my goodness. Ito. Teka lang Ayan.
Ayan. Ito malupit din to, guys. Panoorin nyo. Inyo sa Senado sakaling kayo po'y manalo. Wala na pong bibili ng bigas sa susunod na Ay, mali. Siya pala ito ulit. Wag na yan. Napanood na natin yan eh. Palitan. Oh my God. Ito pinakamalupit. Ito yung pinakahihintay ng lahat. Ito. Ayan. Iyon. Di ba? Si Rastaman, guys. Nag-file Sabi na. ng Rastaman, freedom fighter, yo. Nagkakaroon tayo ng medalyon para Freedom fighter, proteksyon yo. na hindi tayo magkakasakit. Ako nga Oh. pala ang nakilala yung dakilang tatakbo sana ng presidente noon. Kaya Tutusin, mas kampi pa ako dito kay Sai Philip eh. buong mundo nagpapashout out sa akin dahil sa kadakilaan na gusto ko mangyari sa ating bayan. Ito ang sinasabi kong Rastaman. Noon nagpatatawa ako, hindi dahil sa O di ba, ang gulo rin niya magsalita. pagpupolitika. Nag-retire ako ng seaman dahil rock and roll ang gusto ko. Yun, hilig kong magiging rock and roll tayo pag siya yung nanalo. karaoke kanta. Yung pala, nung dumaan pa ang panahon, ang ibig sabihin ng Rastaman, freedom fighter, yo. Freedom fighter, Kaya yo. napunta ako sa politika kasi dalawa ang himala ng batas gagawin ko. Unang-una, ang tao, Yung himala gagawin niya, batas, dalawa yung gagawin niya. nagkakaroon tayo ng medalyon para proteksyon na hindi tayo magkakasakit. Yan, ang nagdadasal tayo sa Panginoon para tayo ay, kumbaga, umaba pa ang buhay natin. At saka yung mahal natin sa buhay ay kaya natin taguyod, papaaralin. Ngayon, sa bayan natin, Mag-iimat ang kailangan natin para mapaaral natin na maayos, may taguyod natin pamilya natin. Pwede yun, di ba? Kailangan natin yung agimat kasi mahirap mahanap ng trabaho eh. Yung agimat na lang. medalyon natin para tayo, hindi tayo maabuli ng ibang bansa. Kailangan, may medalyon tayo, Panginoon at saka kasangga Yun. na ibang bansa. Yun ang pinaka-himala na hindi tayo mabuli kasi ang kapitbahay nating bansa, 1 bilyon, tayo ay binubuli at inaangkin ang pagkain karagatan. Pagkain. Kaya dapat tayo may medalyon, yung kasangga natin na a few. Yun, so medalyon ang kailangan natin para hindi tayo tabla ng bala at hindi na tayo mabubuli. O, di ba? So, yun lang naman guys. No? Nakatuwa ko lang naman tong i-content. Kasi nga, di ba? Pampagood vibes ba? Pampagood vibes. Ayan. Magiging nuisance candidate kaya sila. Pero hihintayin natin yan. Kaya, siyempre, muli isang magandang hapon sa inyo lahat. At siyempre, wag natin kalilimutan. Isa lang tayo mabubuhay. Piliin nating maging tama at mabuti. Nagkakamali, pero hindi tayo masamang tao. Bye-bye!